Kasi, after all, bakit ginagawa mo yan sa sarili mo kung pwede mo namang gawin kasama yung partner mo? For me, ang pagsasarili ay isang physical feeling. Nakakaramdam tayo ng init sa loob ng katawan natin or libog na kailangan ilabas natin sa pamamagitan ng pagsasarili. And for today's video is another concerned video po. Ang sabi niya is, Miss Che, I am married. Ask ko lang sana po kung same po ba ang feeling ng lalaki kapag nagsarili sila at nakipag-S sa partner nila. Many times ko na po kasing nahuli ang husband ko. Okay, alam nyo guys, both partnered ito mapalalaki man or mapababae, kahit na kayo ay nakipag-S or nagsarili, pareho lang yung intention nito, kundi makatapos, makapag-release nung init na nararamdaman natin. Kasi minsan, yung pag-i-engage sa mga solo activities katulad nito, magkakaroon ng negative impact sa isang taong nakakadiskubre nito. Kasi, after all, bakit ginagawa mo yan sa sarili mo kung pwede mo namang gawin kasama yung partner mo? For me, ang pagsasarili ay isang physical feeling. Nakakaramdam tayo ng init sa loob ng katawan natin or libog na kailangan ilabas natin sa pamamagitan ng pagsasarili. While ang pakikipagtalik dun sa partner natin is an emotional feeling. Nagkikreate ito ng emotional closeness and deeper bonding between the two of you. And also, ang pagsasarili, kapag ginagawa mo ito, parang nakatingin ka lang yan sa isang screen ng iyong monitor, TV or cellphone na walang emotional connection. And also, pwede rin po itong makababa ng inyong self-confidence, lalo na kung masyado na kayong dependent sa gawain na ito. While ang pakikipagtalik dun sa mga partner natin, nakakapag-boost po ito ng self-confidence. Masturbating is completely different dun sa real life ng pakikipag-S mo sa partner mo. Number 1 dyan, bukod sa vagina are better than hands dahil merong better tightness, better texture, better lube, natural lahat yan. Maski ang init sa loob niyan ay natural. Wala lahat yon kapag ikaw ay nagsarili. Number 2, hindi mo na ma-master yung intimacy and affection sa partner mo kapag mas madalas kang nagsasarili. Ang pagsasarili can get the job done and talagang nasatisfied ka. Make you feel content and sexually satisfied. Pero, failed ka naman doon sa kinikrave mong affection and intimacy from another person. As a human being, we are inherently social animals. So, normal sa atin na nagkikrave tayo ng affection and intimacy from another social being. Kapag ikaw ay nagsasarili, wala ang lahat ng ito. Another thing, ang madalas po na pagsasarili ay pwedeng maka-apekto dun sa taong ito after niya magsarili. Lalo na kung napapadalas na ito. Minsan iniisip mo kung ikaw ba ay normal pa, tama pa ba itong ginagawa mo, lalo na kung may partner ka. While ang pakikipagtalik po dun sa mga partner natin, accomplish ka and satisfied ka. Minsan, opposite po ang effect nito kapag kayo ay nagsarili. At kung may issue kayo sa relationship ninyo, lalo na when it comes to S, mas lalong lumalala ang problema. Also, many religious consider na ang pagsasarili ay a sinful doing. So, minsan, magpe-penetrate yan sa brain mo. Maghahalo-halo yung stigmang yan. Doon na papasok yung mga negatibong experience and mga negatibong epekto. Ang pagsasarili po is easily addictive. Alam natin na ang mga gawaing sexual ay madaling makasanayan dahil nga ito ay addictive. Isa na po dito ang pagsasarili dahil madali mo itong magagawa kahit wala kang partner. Kayang-kaya mo itong gawin by yourself. Because it's only require your times and privacy. Accessible ka na. Hindi nga naman katulad ng nakikipag-S kayo sa partner ninyo na kailangan pa ng foreplay, kailangan pang suyuin ng babae, bulahin, or lambi-lambingin ng babae bago kayo mapagbigyan. Pero kung meron po kayong karelasyon, hindi ko po ito inire-recommend. Kung paminsan-minsan lang naman, part ng eksperimento or pag-explore ng bawat isa, wife man yan or husband, wala pong problema lalo na kung napag-uusapan naman. Pero kung ito po ay napapadalas na at inililihim pa sa partner nila, hindi po ito magandang senyales. Dahil lahat po na posibleng itinatago natin sa partner natin ay pwedeng mag-lead ng issue and conflict sa relationship.
So, panatiliin po ang pag-uusap. Maging bukas po ang isipan sa kahit na anong aspeto ng usapin when it comes sa pagsasama ninyo. Especially po doon sa mga married couple. So, yun lamang guys ang video natin for today. I hope nakatulong po ang munting session natin. At kung nagustuhan niyo po ang video natin, please give it a thumbs up, comment down below, and also share this video na rin po sa mga kaibigan na sa tingin niyo matutulungan ng video na ito. Once again, palagi po kayong manalangin at palagi po kayong mag-iingat. Thank you guys for watching and see you on my next one. Always love yourself and be a blessing. Bye!